Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Malamang napaihin driver na ng Toyota Rush oh. Dapat di mo na siya pumasok nakabuelo yung trailer galing sa taas kaya ang bilis oh. Buti na lang pinaspasya niya ang takbo. Basagin mo! 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 Oh! Sige! Bago to. Bago to. Bago to. Bago to. Bago to. Tignan natin ngayon yung tapang mo. Tignan natin ngayon yung tapang mo. Tignan natin ngayon yung tapang mo. Sikat ka na ngayon. Hindi ka tumitingin. Ikaw biglang nag-spray na eh. Ikaw ayaw ka magbigay eh. Ha? Baka mo lisensya mo. Ha? Baka mo ha. Ano? CCTV din ako. Oh, sige. Ha? Hindi, anong ginagawa mo rin? Ikaw biglang uminto Anong eh. ginagawa mo rin? Kuya, tama na yan. Ano ba yan? Anong ginagawa mo din? Traffic ka. Umumura ka, ganyan mo ako? O bakit? Ha? Ano ba Ha? yan? Atlas? Doon tayo sa police station. Ano mga ito? Kunin mga lisensya nito. Ano ba yan, Nobla? Meron akong ano eh. Siya biglang nag-pray no ha? Kailangan may CCTV pa kailangan mamaya. Sa cellphone ko.
sinalubo tayo. Inisyuhan ng show cause order ng Land Transportation Office o LTO ang mga nakarehistrong may-ari ng pampasaherong jeep at ng nasalpok nitong dump truck sa Antipolo City noong Sabado. Nangyari po yan sa sumulong highway kung saan nag-overshoot ang jeep papunta sa kabilang lane. Hindi po bababa sa siyam ang nasugatan, kabilang ang ilang estudyanteng sakay ng e-tricycle na pumailalim sa truck. Nag-abiso rin ng LTO na dapat kasamang haharap sa kanila ang mga driver noon ng dalawang sasakyan. Mali lang ma'am, binibidyoan ko lang para matulog ng leksyon. Ayon po sa inisyal na investigasyon at sa nakalap po na CCTV ay papasok po nitong village sa aking kaliwa itong SUV. So paliko po siya, padiretso naman po itong motorsiklo. Sumalpok nga po dito sa unahan ng SUV at makikita po ninyo basag-basag itong windshield, sira po itong unahang parte. At yung rider po ng motorsiklo ay tumilapon daw po sa bubong nitong SUV. Kaya kung makikita po ninyo, meron pong tinapay dyan sa ibabaw. Kwento ng isang saksi na tumangging humarap sa kamera, mabilis ang takbo ng motorsiklo. Sabay ko kasi kanina dyan sa stoplight. Patuli na siya. Parang nakainom. So yun, sinabi ako siguro takbo ko kanina 60 na, 50. Siya, umovertake pa eh. Matulin. Nabot niya. Yun lang siguro 4 times sa tumbling bago bumagsak. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. We've got millions of free child place holidays available with 22 kilograms. Ayan, 7 sasakyan dahil sa isang motor naghinto sa harap ko. Na yun. Sa ano po yan? Naka-charge po. Ay! Malubong? Diyos ko po. Payapa at normal ang takbo ng mga sasakyan sa Skyway Stage 3, sakop ng Balintawak, Quezon City, nang biglang isang motorsiklo ang nag-counterflow at sinalpok ang isang sasakyan sa northbound ng Skyway Stage 3. Ayon sa statement na inilabas ng Skyway, galing daw ng A. Bonifacio Avenue ang rider at umakyat ng off-ramp ng Skyway northbound na pababa ng NLEX. Sinubukan pa raw itong harangin ng kanilang tauhan pero hindi umubra sa bilis umano ng motor na 80 kph. 60 kph lamang ang takdang bilis ng sasakyan sa Skyway Stage 3. Ang driver ng 150cc na motor tumilapon sa lakas ng impact sa nakabanggaang sasakyan. Lumalabas na nakainom daw ang rider na isinugod pa sa ospital pero namatay rin makalipas ang 12 oras. Nakita po natin na wala po siyang helmet na nagamit during the time. At may lisensya ba? Allegedly po ang ating rider wala pong lisensya. Bahagya naman nasaktan ang driver ng sasakyan. Nasa right of way man bilang proseso, ipinagharap pa rin ng HPG ng reklamo ang driver ng sasakyan sa Quezon City Prosecutor's Office. Pero naghain na rin daw ng affidavit of desistance sa piskalya ang kaanak ng nasawing rider. Paalala ng otoridad, tanging 400cc lamang pataas ang mga motorsiklong maaari sa expressway at hindi pasok dyan ang sinakyan ng rider.
Kung hindi nga raw na-aksidente ang rider at nahuli ito, marami rin siyang kakaharaping reklamo. Sa expressway po, mayroon pa tayong specification dyan na dapat, ang motor lang dapat dyan ay 400cc above. So, yung ating rider, nakita naman natin na yun po, rider 150cc lang. So, hindi po siya allowed. O either way, yung ginawa niya po, hindi talaga allowed kasi counter po ang ginawa. Hindi naman po siya going the lane yung ginawa. Sinikap ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng driver na sinalubong ng motorsiklo pero tumanggi ito. Ayaw ring magbigay ng pahayag ng kaanak ng rider na na-contact ng GMA Integrated News sa pamamagitan ng social media.